Naka-record. Sige po, good morning ulit sa lahat. Let's start our study. Before we do so, manalangin po muna tayo. Panginoon, naway kayong gumabay sa amin. Naway tanging katotohanan lamang ang aming matutunan ngayong umaga. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, ang inaaral po natin is this book, Gospel People, A Call to Evangelical Integrity. So pag sinabing integrity, ibig sabihin, alam mo kung sino ka at naisa sa pamuhay mo ang iyong identity. So as evangelicals, dapat kilala natin kung sino tayo. Para maisa pamuhay natin ang pagiging tunay na Kristiyano. Okay? So last week nakita natin that being an evangelical simply means a gospel people. People of the gospel. Pinaniniwalaan at naninindigan tayo sa gospel. First, at pangalawa, itong gospel na ito ay matatagpuan lamang natin sa salita ng Diyos, sa Bible. So we believe in the gospel and we stand on scripture. So yun yung meaning ng pagiging evangelical. So this morning, magfo-focus tayo sa topic na the supremacy of scripture. So pag sinabing supremacy, supreme, ibig sabihin, higit sa lahat. Above all. Ang tinatayuan natin higit sa lahat ay ang scripture, ang salita ng Diyos, ang Bible, bilang authority sa ating pananampalataya. So again, ito yung mga topics na tatalakayin natin. No? So may tatlong 3 R's. Merong 3 R's, no, ang evangelicalism. Revelation from the Father, redemption by the Son, regeneration by the Holy Spirit. Pagpapahayag ng Ama, pagtutubos ng Anak, at pagbubuhay muli sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. And then, itong mga topic na ito, itong 9 within the circle, ang ating tatalakayin. And at the center of our faith is the belief in the Holy Trinity. We are Trinitarians. Isang Diyos lamang, may 3 persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At itong 3 persona na ito ay magkakaibang persona. Ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama, ngunit ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay iisang Diyos lamang. So paano magme-make sense yun? It's a mystery of Scripture. 1 in essence, 3 in subsistence, or 3 in person. So now, again, ang topic natin for this morning is the supremacy of Scripture. Ibig sabihin, kinikilala natin ang salita ng Diyos bilang higit sa lahat in our authority. Sabi ni J.C. Ryle, the first leading feature in evangelical religion is the absolute supremacy it assigns to Holy Scripture as the only rule of faith and practice, the only test of truth, the only judge of controversy. So, absolute supremacy. Ibig sabihin, ang kinikilala lamang nating authority sa pinakataas, no? Kataas-taas ang authority ay ang salita ng Diyos. That is what we believe as evangelicals. Now, let's listen. Ano ang tinuturo ni Jesus about the supremacy of Scripture? Let's look at His words from Mark chapter number 7, verses 1 to 13. Sabi dito, "Now when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, they saw that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups and pots and copper vessels and dining couches." So at this point, may mga Pharisees daw and scribes na lumapit sa Panginoon. Tapos nakita daw nila, itong mga disipulo ni Jesus, kumakain ng hindi naguhugas. So ano ito? Concerned ba sila sa hygiene? Hindi. Ito ay religious ritual cleansing. Sabi dito, yung mga elders, yung mga leaders daw ng mga Jews, gumawa sila ng mga patakaran na dagdag sa salita ng Diyos, dagdag sa utos ni Moses.
So bago ka daw kumain, dapat i-purify mo muna ang sarili mo by washing your hands. Again, ito ay tradition of the elders. Hindi utos ng Diyos kay Moses. Okay? Now, sabi dito, and the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands? Bakit, Lord, bakit Jesus? Yung mga disipulo mo, hindi sinusunod yung mga tinuturo ng mga elders natin na kailangan munang maghugas ng kamay bago kumain. Anong reply ni Jesus? And he said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites. No. Nag-prophesy ni si Isaiah tungkol sa inyo, mga hipokrito kayo. As it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. Ibig sabihin, panlabas lamang yung inyong pagluluwalhati sa Diyos. Ngunit sa mga puso niyo, kayo ay malayo sa Diyos. In vain do they worship me. Walang kwenta, no, ang inyong pagsasamba. Teaching as doctrines the commandments of men. Ipinapalaganap niyo ang inyong mga katuruan na para bang ito ay nanggagaling sa Diyos. Ngunit gawa-gawa niyo lang naman ito. Then you leave the commandment of God and hold to the tradition of men. Sabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga scribes, inuuna niyo pa yung mga turong gawa-gawa nyo lang at isinasantabi nyo ang mga utos ng Diyos. Next, sabi ni Jesus, and he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. For Moses said, no, sabi sa 10 Commandments, honor your father and your mother, the 5th commandment. And whoever reviles father or mother must surely die. Application ng 5th commandment. But you say, if a man tells his father or his mother, whatever you would have gained from me is korban, that is given to God, then you no longer permit him to do anything for his father or mother, thus making void the word of God by your tradition that you handed down. And many such things you do. So sabi ni Jesus, inuunan nyo yung mga man-made na katuruan nyo at hindi nyo sinusunod ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos, honor your father and mother. Ang utos nyo, kapag mayroon ng tinatawag na korban, yung korban, gawa-gawa lang nilang naturo yon. Kapag mayroon ka ng, example, pera, at ito ay isinantabi mo na para sa templo, kahit na magkasakit yung mga magulang mo, at kahit kailanganin nila ito, hindi mo na ito pwedeng ibigay sa kanila para na ito sa templo. So sabi ni Jesus, inuunan nyo pa ang mga utos nyo kesa sa mga utos ng Diyos. So makikita natin dito na in-emphasize ni Jesus na pagdating sa ating pananampalataya at pagdating sa ating practices, dapat ito ay manggagaling sa Word of God. Okay? Any tradition, any practice na ginagawa ng church na walang basihan sa salita ng Diyos ay kasalanan, kasalanan laban sa Diyos, at dapat nating isuko sa Diyos. So, si Jesus ay mayroong high view of Scripture. Bakit? Hindi dahil nakapailalim si Jesus sa Scripture, kundi dahil salita ni Jesus ang Holy Scripture. From Genesis to Revelation, lahat ng ito, ang Panginoong Jesus ang may akda. Okay? So yun, this is what we stand on. This is what Scripture teaches about the Bible. Salita ng Diyos ang ating kinikilala bilang pinakamataas na otoridad sa ating pananampalataya, sa ating Kristyanismo. So sabi ni Michael Reeves, again and again, since the close of the New Testament, the church has reasserted this essential evangelical principle of the supremacy of Scripture alone. So pagkatapos makompleto ng New Testament, ang church, kinilala nila na supreme ang Bible sa kanilang pananampalataya. Now, mayroon tayong mga tinatawag na church fathers. Sino ba itong mga church fathers na ito? Itong mga church fathers, sila yung mga pastor, mga tagapagturo during the first
until around 5th century ng church. So year 100 hanggang year 500, sila ay nabuhay. Sila ay nagturo, sila ay namuno sa church. Now, inaangkin ng Roman Catholic Church na ang kanilang mga turo ay naaayon sa Church Fathers. Pero dapat nating tingnan, talaga ba na ang mga early Church Fathers ay Roman Catholics? Or pag tiningnan natin ang kanilang mga sinulat, they are actually in line sa ating pananampalataya bilang evangelicals. So let's look at what the Church Fathers taught about the supremacy of Scripture. So itong mga pangalan na babanggitin ko, di ba mga Katoliko to? So makikita natin, they're not teaching Roman Catholic doctrine pala. First, si Irenaeus of Lyon. So one of the Church Fathers. Sa kanyang book, Against Heresy, sabi niya, so nabuhay siya 125 to 202 AD. Very early. We have learned from none others the plan of our salvation than from those through whom the gospel has come down to us, which they did at one time proclaim in public, and at a later period, by the will of God, handed down to us in the scriptures to be the ground and pillar of our faith. So as early as year 100 to 200, kinilala ng church na ang tanging pundasyon ng ating pananampalataya ay tradisyon? Hindi. Scriptures. Salita ng Diyos. So inaangkin ng Roman Catholics na si Saint Irenaeus daw ay consistent sa kanilang katuruan. Pero dito, hayagang tinuturo ni Irenaeus na ang salita ng Diyos ang may otoridad sa ating pananampalataya. Another, proofs of the things which are contained in the Scriptures cannot be shown except from the Scriptures themselves. So sabi niya, ang may karapatan na mag-interpret ng salita ng Diyos ay hindi yung mga namumuno lamang, kundi ang salita ng Diyos mismo. Yung prinsipyo na Scripture interprets Scripture. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, let it interpret and explain itself. Kung mayroong mga nagtuturo na nag-i-impose ng interpretation sa text na hindi naman yun ang sinasabi ng text, then wag nating pakikinggan. Another, si Athanasius of Alexandria. Siya ay nabuhay around 296 to 298 hanggang 373. Si Saint Athanasius, isa siya sa mga nanguna doon sa Council of Nicaea. So yung Council of Nicaea, nangyari po siya noong 325 AD. Nagkagulo ang church. Mayroong tagapagturo na si Arius, sabi niya, si Jesus ay nilalang ng Diyos. Created siya. So, less siya kay God the Father. At nung panahong yun, muntik nang sumunod sa kanya ang halos lahat ng mga churches. Pero tumayo si Athanasius. Sabi niya, hindi. Ang tinuturo ng salita ng Diyos, he was 27 years old by that time. Ang tinuturo ng salita ng Diyos is Jesus ay tunay na Diyos, kapantay ng Ama. Sabi niya, these are fountains of salvation, that they who thirst may be satisfied with the living words they contain. In these alone is proclaimed the doctrine of godliness. Ang pinatutukuyan niya ay ang Scripture. Let no man add to these, neither let him take aught from these. So sabi niya, ang tanging source ng doctrine natin ay ang Bible. Walang dapat dumagdag at walang dapat magbawas mula dito. Next, si Gregory of Nyssa naman. Sabi niya, dito tayo sa baba na lang. Let's focus here. I-explain ko lang yung sa taas. Let the inspired Scripture then be our umpire, and the vote of truth will surely be given to those whose dogmas are found to agree with the divine words. So sabi niya, huwag niyong gawing law. Yung mga nakagawian nyo lang. Mga laws and mga practices na gawa-gawa nyo lang. Kung mayroon man tayong paniniwalaang doktrina at gagawin sa church, dapat inspired Scripture ang ating umpire. Siya ang magde-decide. Scripture ang magde-decide. Okay? Next, si Saint Augustine of Hippo. Siguro familiar kayo kay Saint Augustine. Si San Agustin. Sabi niya, for the reasonings of any man whatsoever, even though they be Catholics and of high reputation, are not to be treated by us in the same way as the canonical Scriptures
are written. So sabi niya, kung mayroon mang mga katuroang lumalaganap, kahit nanggaling pa yan sa mga Catholics, bali dati wala kasing such thing as Catholic Protestant. Lahat ng Christians, you're called a Catholic. Sabi niya, kahit na manggaling pa sa atin yan, kahit na tanyag at kilala ang mga taong nagtuturong yan, dapat ang mga tinuturo at sinasabi nila ay hindi gawing kapantay ng salita ng Diyos. Sapagkat salita ng Diyos ang may authority. Okay? So, St. Augustine teaches na sa ating pananampalataya, salita ng Diyos. Hindi tradisyon, hindi ang iglesia, hindi ang mga pare ang mangunguna, kundi ang salita ng Diyos. So we believe in what we call sola scriptura. Scripture alone is our sole, tanging, infallible, tanging guide, tanging authority na hindi kailanman magkakamali. This is what we stand on. Above all, Scripture ang ating kinikilala bilang authority. So, yung kinote ko kanina, mga early church fathers, right? During the 1st to 5th century, naniniwala sila at tumatayo sila sa katotohanan ng ang salita ng Diyos, ang kinikilala natin bilang authority. Pero nung nagtagal, nadagdagan ang mga katuruan ng Catholic Church. Pumasok ang mga tradisyon na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Pumasok ang mga katuroang sumasalungat sa salita ng Diyos. Kaya noong October 31, 1517, si Martin Luther, isang German na pari, ay nagsimula ng kanyang pag-challenge sa doctrines ng church. Nagsimula siya sa pagkalaban ng doktrina ng indulhensya. So pwede kang magbayad para ma-release ka from years of purgatory. Then later on, kinalaban niya yung question ng sino ang may authority sa church. Ang simbahan ba? Ang pope ba? Ang tradition ba? Or ang scripture? So nilaban niya, scripture ang tanging may authority. So God used Martin Luther para tayo ngayon, nandito, we believe that scripture is our final authority. Now, tingnan natin, ano ang tinuturo ng Roman Catholic about scripture and about tradition? At anong pinagkaiba niya sa tinuro ni Jesus from scripture? At anong pinagkaiba niya sa tinuturo ng church noong 1st to 5th century? Sabi ni Sylvester Prieras, ito yung kumalaban kay Luther nung siya ay nag-protest, "He who does not accept the doctrine of the Church of Rome and Pontiff of Rome," yung Santo Papa, "as an infallible rule of faith, from which the Holy Scriptures too draw their strength and authority, is a heretic." So kung hindi daw naniniwala ang isang tao na ang simbahan, ang Romano-Katolikong simbahan at ang Santo Papa ay mayroong rule na hindi nagkakamali, at kung hindi sila naniniwala na ang authority daw ng Bible ay nanggagaling sa church, siya ay erehe. Hindi siya tunay na Kristiyano. So very different from what the Bible and what the early church believed. At ito ang official teaching nila ngayon. So yung Catechism of the Catholic Church, 1992 siya isinulat under the supervision of Pope John Paul II. Sabi sa CCC, "The Church, to whom the transmission and interpretation of revelation is entrusted, does not derive her certainty about all revealed truths from the Holy Scriptures alone. Both Scripture and tradition must be accepted and honored with equal sentiments of devotion and reverence." So ang opisyal na katuruan ng Romano-Katoliko is, ang paniniwala ng church ay hindi lamang nanggagaling sa Bible. Pwede silang magtatag ng mga opisyal na doktrina at katuruan from tradition. Bakit? Dahil para sa kanila, pantay-pantay lang ang Bible at ang kanilang tradisyon. Okay? Kung may tinuro ang Bible na hindi tinuturo ng church fathers, or may tinuturo rather ng church fathers, quote-unquote, na wala sa Bible, okay lang. Hindi namin kailangang i-prove ang doktrina namin using the Bible lang. Kasi meron din kaming tradisyon. So para sa Roman Catholic Church, again, hindi sila sola scriptura. Kinikilala nila ang Bible bilang salita ng Diyos, ngunit hindi ito ang natatanging infallible authority para sa kanila. Mayroon din silang Santo Papa, mayroon silang tinatawag na magisterium, yung grupo ng mga theologians nila,
Meron silang history. At for them, pantay-pantay ang lahat ng yon with Scripture. Which is unbiblical and unfaithful din sa mga early church fathers. So the Roman Catholic Church says that Scripture and Christian tradition are equally authoritative. Pantay-pantay ang tradisyon at ang Bible. But Christian tradition, yung kinote ko kanina, that's part of Christian tradition, yung mga church fathers, tradition teaches that Scripture alone should be our supreme authority. So the Roman Catholic Church is not being faithful to the Bible and to the tradition. Kasi ang tinuturo ng Christian tradition is Bible ang ating authority. So kiniklaim ng Catholic Church na historical sila, na kanila ang church fathers, pero hindi sila nagiging consistent. Sino ang mas totoong Katoliko ngayon? We who say that the Bible is our sole, infallible rule. We are the true Catholics, not them. Now, tingnan din natin, ano yung view ng mga liberal na Christians? Yung mga Christians na makikita natin sa mga mainline denominations. Yung mga naniniwala nga sa mga doktrinang bago. Okay. So sabi ni Friedrich Schleiermacher, the father of liberal theology, Christian doctrines are accounts of the Christian religious affections set forth in speech. Para kay Schleiermacher, emotions ang nangunguna. Ang ating Bible, ang ating mga doktrina, ay dapat produkto ng ating mga feelings towards God. Okay? So, hindi daw Bible ang dapat tayuan natin bilang mga Kristyano. Ang pinakamahalaga daw na authority in the Christian life is yung feelings natin, experiences natin of God, not the Bible. Okay? So, that's what Schleiermacher says. So, kung mayroong mga bagay sa salita ng Diyos na hindi naaayon sa ating feelings and sa experiences natin, itsapwera natin yun. Hindi yun part ng Bible. Dapat naaayon sa affections and feelings natin. Pero sabi ni Jonathan Edwards, one of the Protestant and evangelical pastors during the around 18th century, holy affections, yung feelings, are not heat without light, but evermore arise from some information of the understanding. Ibig sabihin, hindi yung emotions at experience natin ang magdidikta kung paano natin babasahin, hindi pala ito Bible, kung paano natin babasahin ang Bible. Hindi yung feelings natin or yung experience natin ang deciding factor. Kundi, dapat ang Bible ang mag-i-inform at mag-guide sa ating feelings, emotions, and experiences. So, hindi natin i-interpret ang Bible, kasi ito yung naranasan ko eh. Baka mali itong sinasabi ng Bible dito. Ito yung naramdaman ko, baka hindi totoo itong sinasabi ng Bible. Hindi ganun. We let the Bible change us. Kung mayroon tayong experience or feelings na salungat sa Bible, kilalanin natin ang Bible na may authority. Tayo ang may mali, hindi ang Biblia. Okay? So, ang feelings natin hindi nagdidictate sa interpretation ng Scripture. Rather, ang Bible ang dapat mag-change at mag-affect sa atin. So, yung meaning po ng Bible, hindi po siya up for grabs. Ibig sabihin, hindi po nakadepende sa atin ang meaning ng Bible. Na parang kanya-kanya tayo ng interpretation. Sige, yan sa'yo. Sige, yan sa'yo. Ito sa akin. Hindi po. Hindi siya nakadepende sa anong feeling natin. Meron lamang isang meaning ang Bible. And we should let the Bible speak for itself. Okay? Supremacy of Scripture. Now, ito ang isa sa mga questions na dapat nating sagutin as evangelicals. Kung Scripture ang ating authority na hindi magkakamali, tanging authority na hindi nagkakamali, mayroon bang place ang other authorities? Okay. Ibig sabihin, itapon na natin ang tradisyon? Itapon na natin ang history? Is that what sola scriptura means? Yun ba ang ibig sabihin? So while Scripture is our final and only infallible authority, it does not mean we reject other lesser authorities. We believe na sa pinakataas ng authority structure ng church, Bible, nasa taas. Ngunit hindi natin sinasabi na wala ng lesser authorities na kinikilala ang Christianity. For example, in the church, mayroon tayong statement of faith. Now, kung yung interpretation natin ng sola scriptura is
Bible lang talaga, wala nang iba, dapat na nating punitin ang statement of faith natin. Or mayroon ding authority ang pastor sa church. Kung sinasabi nating sola scriptura, dapat wala nang nagpipreach dito. Basa na lang tayo ng Bible. But no, the Bible teaches na sa ilalim ng Bible, mayroong mga valid authorities. Ngunit, dapat itong mga authority na ito ay nakapasailalim sa Bible. Hindi siya kapantay ng Bible, hindi niya dapat sinasalungat ang Bible. So if the statement of faith is consistent with the Bible, mayroon siyang authority sa atin. Dapat natin itong kilalanin. Pero kung sumasalungat siya sa Bible, dapat nating i-edit. Kung ang pastor ay faithful na nangangaral ng salita ng Diyos, then kilalanin natin ang words niya na mayroong authority. Kasi tinuturo niya ang Bible. Pero kung ang pastor ay nagtuturo ng mga bagay na hindi naayon sa salita ng Diyos, void na yung authority niya. Bakit? Hindi siya nakapailalim sa salita ng Diyos. Now, sabi ni Michael Reeves, too often, self-confessed evangelicals have veered towards an anti-intellectual, me and my Bible biblicism that rejects all wisdom found elsewhere. But sola scriptura is not the same as the view that we should have no creed but the Bible. That is a sub-evangelical position. So yung mga modern, yung mga evangelicals ngayon, napunta tayo doon sa extreme na hindi natin kailangan ng mga creeds, confessions of faith, ng tradisyon, kasi may Bible na tayo. Okay. That is an extreme position. Dahil kung susuriin natin ang history ng mga evangelicals in the past, kinilala nila na mayroong value ang tradition, creeds, and confessions as long as sila ay consistent with the Bible. No? Si Jesus din, Jesus himself, ay nagpasailalim sa mga tradisyon na hindi naman tinuturo sa Bible. Sabi sa John chapter 10, verses 22 to 23, at that time, the feast of dedication took place in Jerusalem. It was winter and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. So sabi dito, sinelebrate ni Jesus ang Feast of Dedication. Question, tinuturo ba sa law ang Feast of Dedication? Wala po siya sa Law of Moses. Ang Feast of Dedication ay pista na itinatag ng mga Hudyo during the Maccabean Revolt. Sa 400 years of silence between the Old Testament and the New Testament. Ang modern na tawag po dito ay yung tinatawag na Hanukkah, kung familiar kayo sa Hanukkah. Sineselebrate nila during December. Yung nagla-light sila ng menorah sa bahay, mayroon silang salo-salo. Nire-remember nila yung pagrebelde ng mga Maccabeans laban sa mga mananakop. At sineselebrate nila yung faithfulness ni God sa pag-preserve ng bansang Israel. Jesus celebrated a tradition that was not in the Bible, but was consistent with that doctrine that God is a faithful God who preserves His people. Okay? So si Jesus, hindi niya sinabi, huwag na tayo mag-celebrate ng Hanukkah kasi wala sa Bible yan. No. He recognized na ito ay feast na in-institute ng people ni God in recognition of God's faithfulness to them, and so we celebrate it. Okay? They celebrate it rather, hindi tayo. Acts 17:27 to 29. No? Ito si Paul, nag-preach siya sa Mars Hill. Mga Griego. Ang mga nakikinig sa kanyang sermon ay mga philosophers, hindi church. Mga philosopher, mga non-Christians. So nung nag-preach si Paul doon, ang ginamit niyang mga quotation ay mga quotation mula sa mga non-Christian philosophers. Sabi niya, yet he is actually not far from each one of us. For, quoting one philosopher, in him we live and move and have our being. As even some of your own poets have said, yung mga non-Christian philosophers niyo, sabi, for we are indeed his offspring. So, kinilala ni Paul na tama at may authority yung sinasabi nitong mga non-Christian philosophers na ito. Bakit? Kasi consistent ang mga sinasabi nila sa katuruan ng salita ng Diyos. So even Paul recognized that wisdom and truth can be found outside of Scripture, but not in contradiction to the Scripture. Okay? So sabi ni Martin Luther,
A council has no power to establish new articles of faith. So sabi niya, yes, valid magkaroon ng creeds, confessions, catechisms, councils, pero wala silang karapatan na gumawa ng mga bagong doktrina na sumasalungat sa salita ng Diyos. Okay? This is what evangelicals truly believe. And then sabi sa Westminster Confession of Faith, yung Confession of Faith na aking kinikilala, the supreme judge by which all controversies of religion are to be determined, and all decrees of councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, and private spirits are to be examined, and in whose sentence we are to rest, can be no other but the Holy Spirit speaking in the Scripture. So sabi ng Westminster, yes, mayroong councils, creeds, confessions, history, tradition, good ang lahat ng yan, pero sino ang magja-judge whether sila ay tama, faithful, and good? The Holy Scripture. Okay? So evangelicals throughout the history of the church believe that the Bible is our final authority, pero mayroon tayong dapat kilalaning authorities sa ilalim ng salita ng Diyos. Huwag nating ilagay sa sarili natin yung burden of interpreting Scripture on our own, without looking at the wisdom of the old. Sabi ni Michael Reeves, to be evangelical is to believe what the church as a whole has always taught. Alamin natin kung ano ang pinaniwalaan at itinuro ng simbahan as a whole. Hindi lamang natin sa BFEC, but lahat ng mga mananampalataya, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging sa nakaraan. For the Word of God has been given to the church as a whole. And while we do read it individually, even then we do so as part of the congregation. Sign ng pride ang pagsaatin lang ng interpretation ng Bible. At hindi pagkilala sa preservation ni God throughout centuries ng katotohanan at mga katuroang nakasaad sa banal na kasulatan. Okay. Yes, babasahin natin ang Bible as individuals, as a local church, but also together with every other believer sa present and the past. We listen to them as well and learn from them. As such, we should want to hear the word expounded by trustworthy teachers and to hear their insights. We should want to listen to the wisdom of the saints, both dead and alive. Both yung mga buhay pa at yung mga patay na dapat nating pakinggan. Sapagkat kumilos din ang Diyos at ang banal na Espiritu sa kanila as they read, studied, and taught the Word of God. Again, hindi nagsimula at nagtapos ang pagtuturo at pagbabasa ng salita ng Diyos sa BFEC. For 2,000 years, even 6,000, 10,000 years, marami na pong nakabasa ng salita ng Diyos. So marapat lamang napakinggan natin kung ano ang kanilang tinuro at sinabi. So, sabi ni J.C. Ryle, evangelical religion does not despise learning, research, or the wisdom of days gone by. It is not true to say that we do. So sabi niya, yung mga evangelicals, hindi sila against sa pag-aaral ng pagbabasa ng ibang books, hindi sila against sa pagkilala sa tradisyon at history ng church, sa sulat ng ibang tao, sulat ng ibang councils. But while we do not despise learning, we steadily refuse to place any uninspired writings on a level with revelation. Ngunit, huwag nating tingnan itong ibang mga kasulatang ito, itong ibang mga dokumentong ito, na kapantay ng salita ng Diyos. Lagi dapat silang nakapailalim sa salita ng Diyos. Kapag sila ay sumalungat, or dumagdag sa Bible, we reject it. Kung sila ay faithful interpretations and expositions ng Bible, kilalanin natin sila. Tanggapin natin, paniwalaan natin. Okay? So application, head sa ating utak. Dapat nating paniwalaan na ang Bible ang ating supreme, kataas-taasang otoridad. So mayroon tayong ibang authorities. We listen to tradition, we listen to reason, we recognize and use them, kilalanin natin, gamitin natin, ngunit dapat sila ay nakapasailalim sa Bible. Also, hindi natin dapat hayaan ang ating mga emosyon, ating mga karanasan
na magdikta ng ating pagbabasa ng Bible. Rather, the Bible should change us. This is what we believe. Heart. How does it affect yung ating relationship with God? God loves the church. Mahal tayo ng church. Mahal tayo ng Diyos. At mahal ka personally ng Diyos. Pinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa iyo at siya ay gumagabay sa inyo araw-araw sa pamamagitan ng Bible. So kung totoo ito, mahal tayo ng Diyos, ginagabayan niya tayo. Read and study the Bible. Hindi bilang burden, but bilang iyong loving response sa Diyos na nagpakilala ng kanyang sarili sa iyo at nais kang gabayan sa iyong buhay. Application, love God by reading His Word. Next, hand, action. The Bible should be your authority in life. Above all, bilang parent, anak, husband, wife, boss, empleyado, or kung anumang calling mayroon ka, Bible dapat ang mag-guide sa iyong feelings, sa iyong thinking, sa iyong actions. Hindi yung society, hindi yung experience mo, hindi yung human wisdom mo. So, makinig kang mabuti kapag pinapangaral ang salita ng Diyos every Lord's Day. Mag-set ka ng time sa pagbabasa ng Bible mo at mag-isip ka ng kahit isang application. Okay? You should not be too busy to spend time meditating on God's Word. Sabi ng pastor ko dati, if you're too busy to read your Bible, then you are too busy. So dapat mong i-adjust ang buhay mo para magkaroon ka ng time to meditate on God's Word. If you believe, kung tunay kang naniniwala na Bible ang authority mo sa buhay mo, then marapat lang that you find and make time to meditate on it para masunod mo ito. Okay? So yun lang ang ating Bible study for this morning. I hope na mayroon tayong mga bagay na natutunan. So let's open the floor for some questions and answers. I hope na lahat dito nakinig so that no one will be left behind sa direksyon na tinatahak ng ating church. Kasi baka along the way, magtaka tayo, bakit ganito na nangyayari sa church? Hindi ka kasi nakinig ng Bible study. Sige, any questions? Clarifications? Hello. Pastor Pet, regarding dun sa, sola scriptura. So, we acknowledge the supremacy of the Bible over the lesser authorities. Ano yung mga examples of lesser authorities and how do we know that we can acknowledge that we can trust that what they are teaching or what the statement of faith is saying is truly biblical? Parang mangyayari kasi, di ba, babalik pa rin tayo sa Biblia. So, how do we weigh? Kasi obviously, I would say, lesser authorities siguro, is it, tama ba, the epistles, because it was written by the apostles? Hindi. Yung epistles, Word of God siya. Considered as Word of God. Hindi siya lesser. Hindi siya lesser authority. But in our time today, ano yung pwede natin i-consider na lesser authority? Good question. So yung pag sinabing scripture, lahat ng 66 books ng Bible, equal sila in authority. So yeah, word ni God yun. So pero si Paul nagsulat, no, word ni God pa rin yun. God wrote it through Paul. So pantay-pantay ang 66 books ng Bible. So some examples ng lesser authorities natin as Christians. Start tayo sa mas malapit. Number 1, yung binanggit ko kanina, yung statement of faith ng church. Okay. Yan ay isang lesser authority natin dito sa church natin sa BFEC. So walang preacher or walang member na may kalayaang salungatin ang statement of faith natin. Bakit? Because a statement of faith ay dapat faithful interpretation and explanation or summary ng tinuturo ng Bible. So that's one. So kung may mali sa statement of faith, then dapat i-edit. Pangalawa, the authority of the pastor. So mayroong authority ang pastor to tell you what to do, what not to do, what to believe. Bakit? Kasi siya yung itinalagaan ng Diyos to lead the church. Kung mayroong mga tinuturo or ginagawa ang pastor that is outside
what is biblical, then forfeited na yung authority niya. So yun yung mga close na examples ng lesser authorities. Ano yung mga, napunta tayo doon sa mga mas wide naman, mga lesser authorities na kinilala ng Christian church as a whole. First is what we call the Apostles' Creed. So itong creed na ito ay summary ng pinaniniwalaan natin about the Christian faith. Ang history ng Apostles' Creed, ito yung outline ng tinuturo sa mga Christians na gustong magpabaptize. So you could search it online kung gusto nyong basahin. So it's about what we believe about God, about the Son, about the Holy Spirit, at yung mga bagay na kaakibat nun. Another is the Nicene Creed. Ang Nicene Creed was a document na naisulat ng church after the Council of Nicaea. At ang purpose nito is para i-defend yung doctrine ng Trinity at ng pagiging Diyos ni Kristo. Now, let's be honest. Sino dito, nung first time nyo palang magbasa ng Bible, nung nabasa nyo yung word na Son of God, Son of Man, tinawag ni Jesus na Father si God, sino dito ang parang nagkaroon ng idea, so ibig sabihin, lesser God si Jesus kaysa sa Father? Sino dito ang, aminin, may ganong klaseng idea dati? Ako definitely, ganon yung pagkakabasa ko noon. Or nagka-question ako na, lesser ba si Jesus than the Father? So pag binasa natin ang Bible, wala kasi dong statement na magsasabi na, statement mismo na, Jesus is fully God, fully man. Wala tayong makikitang ganun. So ang creed ang nag-summarize nito para sa atin. Nang sa gayon, mag-guide na tayo that every time we encounter those verses, hindi ko dapat basahin ito as if si Jesus ay lesser than the Father. Or the Trinity. Sino dito, the first time you became a Christian, the first time na nabasa niyo ang Bible, clear that the Bible teaches that there is one God, eternally in three persons, the Father, the Son, of the Spirit, co-equal, co-eternal. Probably not. Hindi natin nakuha agad yun when we read the Bible. Pero the creeds summarize the biblical teaching na ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos, iisang Diyos na may tatlong persona. So the creed summarizes it for us so that every time we read the Bible, may guide na tayo. Hindi tinuturo ng Bible na may tatlong Diyos. Hindi tinuturo ng Bible na parehas lang ang Ama at ang Anak. Mayroong clear teaching ang Bible. So yun yung mga authorities na kinikilala natin, but lagi silang under the Bible. They are faithful summaries and explanations of the Bible para mapadali yung buhay natin. Kumbaga, alam na natin yung summary, and it guides us whenever we read Scripture para hindi na tayo mahulog sa heresy. So kung at one point binasa natin yung Bible, tapos heretic pa rin pagkakabasa natin, nagkasala pa tayo. So the creeds help us na wag na tayong mahulog sa ganong kasalanan. And then sa history din ng Protestant Church, hindi ko na-explain lahat, pero mayroon tayong Westminster Confession of Faith, larger catechism, shorter catechism, na mas malawak ang scope. In-explain na nila lahat ng bagay tungkol sa Bible, salvation, Christian life, the church. Para sa ganun, makita na natin yung summary ng tinuturo ng Bible. Kasi wala namang summary sa Bible, like, punta ka sa book na ito, nakasalansan, ano ang tinuturo ng Bible about sin? Wala eh. You have to look at different verses. So sila na yung nag-arrange, sila na yung nag-interpret, nag-summarize for us. Pero again, itong mga authorities na ito ay lesser. We listen to them, we read them, pero laging, in fact, yung mga nagsulat nun, they challenge us na, don't take our word for itself. Always go back to the Bible. Kaya laging mayroong footnotes ng Bible, verses, explanations. Nasagot ko ba yung questions? Thank you. Sige, anymore. Sige. So you said na parang naging lesser siya, di ba? Parang sinasabi mo na yung mga Apostles' Creed, Westminster, and all the catechism, kaya lang mas lagi siya nakukuha na Westminster said, ganyan. Imbes na, the Bible says, ganyan. Parang ang acknowledgement is more of dun sa lesser authorities, imbes na sa greater authority, which is the Bible. Yun lang siguro yung downside ng mga pag doon tayo nagbe-base sa mga catechism, Westminster, Apostles' Creed. Yun. I guess it depends. So, meron akong makilala na parang dine-devotion nila siguro, Westminster na. So, may ganun din. So yes, mayroong pitfall talaga lagi, as all of us do, na lagi tayong may mga authorities na kinikilala aside from Scripture. I mean, let's take the confessions out of the picture.
marami sa atin that rather than being guided by the Word, we are guided by human wisdom. May mga ganun eh. So, hindi yung human wisdom, hindi yung confessions ang may kasalanan. It's the person who teaches. Okay? So, everywhere, we always have that pitfall na kumilala ng ibang authority rather than the Scripture. Pero, isa din sa mga napansin ko among many evangelicals is, narinig lang nila na may isang, for example, Christian, nag-quote siya ng Westminster. Biglang nagkaroon na siya ng alert na, bakit hindi Bible ang tinuturo niya? Which is an overreaction. Bakit? Kasi hindi tayo sanay na mayroong ganong mga documents na binubuksan or tinitingnan. Kaya for us, parang nababiolate na yung sola scriptura. So, let's avoid both extremes. No? Na parang confessions na lang lahat, and the other extreme na huwag na mag-confessions. So, whenever a confession is quoted, of course, dapat alamin natin, tinuturo ba ng Bible ito? So whenever I teach, lagi ko siyang sinaside by side. Ito ang Bible, this is the confession. And I'm giving you the chance na kilatisin. Totoo ba ang sinasabi ng confession? Is this biblical? So, it's important na dapat, of course, Bible ang sole authority, but it's also important to recognize confessions. And for me, it's important na dapat may pakita ko side by side yung dalawa. Para you could examine kung meron bang unbiblical dito sa statement na ito na makikita sa confessions. So, yun. So, I guess that's my explanation. So, let's avoid both pitfalls. Sige. Any more questions and clarifications? Opo. So, ang question is, commentaries, part ba siya ng lesser authority? Yes po, part po siya ng lesser authorities. Dahil itong mga nagsusulat ng commentaries, if they're good and faithful, ina-explain lang naman nila ang sinusulat ng salita ng Diyos. At saka, usually when you read commentaries, may mga portions naman na sasabihin nila na, hindi ako sure kung ito ba talaga interpretation, pero ito yung mga options. So they're being honest about it. So yung mga commentaries, they are lesser authorities, no? Na dapat nating tingnan. Kasi, aminin natin, hindi lahat ng portion ng Bible ay madaling intindihin. There are parts na, ano to sinasabi nito? Ano tong baptism in behalf of the dead na sinasabi ni Paul? So, mahirap siyang intindihin. So, we go to commentaries to explain to us kung ano yung meaning ng text na yon. So, lesser authority siya. They guide us in reading the Bible. Pero of course, hindi infallible. Like itong mga confessions, creeds, catechisms, hindi sila infallible. They could be wrong, but they can also be faithful. So, some examples of commentaries na ginagamit ko, I think ginagamit niya rin si Matthew Henry. Matthew Henry is a good commentary. John Calvin, hindi ako nag-agree sa lahat kay Matthew Henry and John Calvin, but these are generally good commentaries na tinutulungan tayo na mas maintindihan yung Bible. Mayroon ding mga study Bibles, no, ESV Study Bible, na makaka-help sa atin. Nasagot ko po ba? So any more? Meron pa. It's 11:35, so medyo mababa pa. Pag narinig natin yon, we have to be aware pagka sinabing bagong katuruan, meron silang na-discover na bagong katuruan, parang ganon. Okay. So madalas marami ng ganon na we have something new na hindi alam ng church dati, na matagal nang nakatago. Or sasabihin nila, naging unfaithful ang church throughout the ages, kaya kami ang magre-restore. So some examples, Mormonism, yung Latter-day Saints. So ang nangyari doon, Joseph Smith sabi niya na naging unfaithful ang church for many years. Ako ang itinalaga ng Diyos para i-restore ito. So nag-introduce siya ng mga bagong doctrines. Like, tayo, ang goal natin is to become a God one day. Kasi yung God natin ngayon, dati ring tao na naging Diyos lang. So, another example is Jehovah's Witnesses. They teach that Jesus is lesser than God the Father. So para sa kanila, bago ito. Hindi ito na ituro ng church throughout the ages. Pero kung babalikan natin ang history, 325 pa lang pala, na-deal na yung issue na yun.
And others pa, yung lapit tayo sa context natin. Yung ilang beses ko na rin nabanggit, last year, yung tinuro ni Ed Lapis, na bago para sa atin, that the God, yung Yahweh of the Old Testament, ay hindi daw yung ama ng ating Panginoong Yesus. Kasi kung titingnan daw natin ang Old Testament, malupit, laging galit ang Diyos ng Old Testament. Ngunit si Jesus sa New Testament ay puro pagmamahal at grace. So sabi niya, ibang Diyos daw yon. At mas bigyan daw natin ng halaga ang mga salita ng Panginoong Yesus sa Biblia kumpara sa salita ni Pablo o salita ni Moises. So para sa atin, bago yan parang tama yan kasi love and grace. Pero kung babalik tayo, lumang heresy na pala siya. 1st, 2nd century yung heresy ng Marcionism. Na iba ang Diyos ng Old Testament at iba ang Diyos ng New Testament. Kasi ang Diyos ng Old Testament ay God of wrath. Ang Diyos ng New Testament ay God of love. At sabi niya, huwag nating tanggapin ang lahat ng books ng Bible bilang galing sa Diyos. Ang kilalanin lang natin, yung Gospels, at saka yung iilang mga sulat ni Pablo. The rest, i-reject natin. So luma na siyang heresy na na-deal na noon pa lang at binuhay lang muli ngayon. Na kung hindi tayo aware sa Bible and sa church history natin, marami ang, parang, it makes sense. Pero if we know our history, recognize na natin agad, luma na yan. Lumang tugtugin na yan. Na-deal na yan. So yung mga ganong teaching. So, there are a lot of examples pa. Pero, as long as we stick with the Bible, at alam po natin yung katuroang kinilala ng church from the Bible throughout history, I believe the Lord will preserve us. Nasagot ko po ba? Or may particular po kayong teaching na gustong i-deal? Oo nga, Pastor So, kasi yung naririnig ko na kapag ka ganon yung nabanggit mo yung kay Ed Lapis, yung mga ganon, ang tawag nun, Marcionism. Marcionism. Basta yun. Parang dinidil niya na hindi lahat ng salita sa Biblia ay salita ng Diyos. Kasi sinasabi nga niya na yung tungkol sa katuroan na yon, na yung God sa Old Testament is yung full of wrath, parang ganon. So parang ibig sabihin, kung paniniwalaan mo ngayon yung sinasabi mong God na gusto mo lang paniwalaan, hindi totoo itong God na to na siya ay na siya ay nagparusa o pumatay ng maraming tao sa So yun ang isa na danger ngayon sa tawag doon, doctrine. Ang hulog po nun is idolatry. Meron ka ng ibang Diyos na sinasamba. And as usual, kapag ka-idolatry po, ang sinasamba talaga natin, sarili natin So bakit yung God mo walang wrath, puro love? Kasi gusto kong ma-excuse yung kasalanan ko or gusto kong mawala yung burden ng kasalanan sa akin. Kaya lolokohin ko ang sarili ko. Gagawa ko ng sarili kong version of God. So idolatry siya. So yun yung danger. Nun, Pastor, napaka-dangerous kasi ang tao kasi laging nakatingin sa nagsasalita Kung ano yung tinuturo nung nagsasalita, tapos magaling pa siyang magpaliwanag. Tapos maririnig mo at bakit nga masyadong magparusa yung Diyos doon? Parang ang hirap, mamimislead talaga. Nakakatakot talaga na pag ganun ang narinig mo. Paano yung discernment ng mga taong nakakarinig nun? Nag-umpisa sila sa tamang doktrina. Tapos nakarinig ng gano'n na katuruan. Tapos, talagang nawala yung discernment. Doon na nakapokus. That's right. Ang hirap na nilang bumalik sa basic, sa Bible. Paano gagawin sa Paano yon? Is it, hindi ba talaga nila natanggap ang kaligtasan? Kaya ngayon ay parang nadeceive sila, nadideceive sila ngayon. Parang ganon. So first, punta po ako dun sa question ng kaligtasan. So number one, possibly never sila naging Christians in the first place. Kasi they now believe a different gospel So possible na hindi talaga sila Christians. Kaya sila nasway.
Pangalawa, pwede rin naman na temporary lang yung pagkalihis nila ng landas, pero one day ibabalik sila. So that's one. So ang kailangan natin gawin is always teach them, correct them lovingly. Pangalawa naman, ano ang magiging safeguard natin bilang Christians sa mga false teachings na ito? Of course, number one, dapat alam natin yung Bible natin. We're always in the Word as individuals. Pero second, wag po tayong magtapang-tapangan na kaya natin on our own. Sabi nga kanina, we read the Bible as individuals, but not only as individuals, but as a whole church, as a community. And when I say community, together with the local church, magkakasama tayo, reading the Bible, sharpening one another, correcting one another kung kailangan. Pero hindi lamang mag-e-end dito, but isama na rin natin yung communion of whole Christians also in the past. Kasi yung mga Christians in the past, nakaharap na rin sila hinarap na rin nila yung mga false teachings na yun. They know how it goes, they know what to say, alam po nila kung paano kakalabanin. So yun nga, the more, the better. Mas marami kang kasama, mas napapalakas ka. Because the Lord uses His Word, and the Lord uses other Christians who are also in the Word para patibayin tayo. So yung discernment na nanggagaling sa Holy Spirit, hindi po siya automatic na sa'yo na agad. It's something na kinukultivate sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaral at ng pakikinig sa ibang Kristiyano na inaaral din ang salita ng Diyos faithfully. So, again, important na hindi tayo maging lone ranger. Mag-isa lang tayo nagbabasa ng Bible. Pakinggan din natin ang ibang tao, Christians in the past, na proven na to be faithful. In fact, ang advice sa akin is better na magbasa ako ng mga taong patay na kasi natapos na nila yung race eh. May examine mo na kung faithful sila o hindi. So read them, study them, because you know their fruit, and alam mong Bible lang talaga ang kanilang tinuturo. So that's important. So hindi po madali ang buhay Kristiyano. Sabi nga sa Bible, di ba, love the Lord your God with all your mind. Involves study. Involves hard thinking. Nasagot ko po ba? Yung makikita ang pagkakaiba ng ating napag-aralan at ang ating mga naririnig. Yun lang ho ang aking share para mas lalo tayong kung ayaw nating malihis ng ating pananampalataya, kailangan po tayo mag-read and study. Yeah. Not just read, but study and meditate. Yun pa ho ang isa, meditation. Dahil ng pagkawaralin ho application ng ating mga binasa, wala rin ho ang, hindi rin natin maisa sa buhay ang ating mga nabasa. Yeah. Thank you po. Thank you for that addition. So always be in the Word. Additional thing. Hello. I agree naman dun sa sinabi ni Auntie Violi na we should really read individually. But also siguro, take away, parang hearing yung what you shared kanina na parang hindi natatapos sa pagbabasa individually ang pag-grow natin sa Word. Kasi parang ako ay personally, parang palagi ko naririnig before na okay lang basta I read my Bible every day. I'm okay na kung hindi ako sumisimba or hindi ako pumupunta ng church. Walang church actually. For others, they would say na okay lang basta they know God, meron silang personal relationship with God. But then when we read the scriptures, we realize that the scripture says na we are not to give up meeting together.
We are to speak to one another psalms, hymns, spiritual songs. So may importance talaga yung learning or studying the word as a community. Parang ganon. So parang minsan I feel na parang may danger din kapag you trust that enough na you read the Bible. Yun sabi mo kanina doon, yung Bible and me. Something. Yun, me and my Bible, na parang hindi ka na nakikipaghalubilo sa fellow believers or magkaroon kayo ng fruitful discussions. So, parang nakita ko din yung importance of yung meeting together, yung having Bible studies as a community. So, you grow and learn together. Kasi, kunyari ako, magbasa ako ng Bible. Sometimes, I fear na, tama ba yung pagkakaintindi ko? Paano kung mali? Parang, minsan I fear na parang, paano kung akala ko, ito yung sinasabi ni God? Or sometimes, I would hear people saying na, God revealed this to me. Parang, di ba? Parang, pag nakakarinig ako nun, parang, sa kanya may ni-reveal si God. Parang sa akin, wala. Parang, parang, paano kaya ni-reveal sa kanya ni God yun? So, siguro question, in our time today, kasi in the Old Testament, or even in the New Testament, we see talaga na God, meron siyang personal revelation sa mga tao. Like when He called Abraham, when He called, Moses. But in our time today, is it still the same na parang may personal revelation? Kunyari, si Thomas, sinabi niya, may nireveal sa kanya si God. Pero hindi kami nagtugma na sinabi sa'yo ni God na ganito, ganyan. Pero parang Iba ang gods niyo. hindi. I mean, example lang yon. O kunyari na may personal revelation sa kanya na kunyari sa akin, teka lang, parang hindi yata ako agree. So, paano mo i-weigh yun? So, yon about personal revelation or personal interpretation of the word. Yeah. How do we look at it? How should we look at it? When you say personal revelation na nanggaling sa Bible, or? Galing sa Bible. Okay, good question. So, meron namang mga tao na sincere, and when they say, ito yung revelation sa akin ni Lord, what they mean is, ito yung insight and application na nag-gain ko mula sa Word. At ito yung i-apply ko ngayon sa particular situation ng buhay ko. So, hindi ko gagamitin yung word ng personal revelation kasi tapos na yung era na yun eh. The revelation of God is complete na sa Bible. So, we don't use the word personal revelation. So, we use the word, ito yung insight ko, application ko sa natutunan ko sa Bible. Now, mayroong mga tao na yung weird, yung mga personal revelations nila. So, dapat nating kilalanin and i-test lahat ng mga personal revelation na yan kung talaga bang naaayon yan sa Bible. Kung practical, particular application and interpretation ba yan ng Bible. Kung hindi, ba, revelation sa akin ni Lord, naligawan daw kita kasi ikaw daw yung papakasalan ko. Buti pa sa'yo, ni-reveal ni Lord. Mga ganun. So, walang ganun. Ito lang yun. Walang ganun. What the Lord gives us is wisdom, insight, para ma-apply natin yung natutunan natin from the Bible, not personal revelation. Okay. Thank you. And yun, siguro dagdag lang din doon sa idea ng community, reading as community. Kasi madalas, sinasabi ng mga tao, hindi ko kailangan yan, ang kailangan ko lang Holy Spirit. The Holy Spirit is with me, I can interpret the Bible. Pero let's ask the question, how does the Holy Spirit work? Sa iyo lang ba? Siguro assignment natin, basahin natin ang Ephesians 4, verses 11 hanggang verse 16. Ephesians 4, verses 11 hanggang 16. Makikita natin dito yung plan and program ni God para sa growth natin as Christians, para sa pag-protect sa atin from false teaching, no? Which is, ang gifts ni God ay apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. Ibig sabihin, the Holy Spirit, yes, immediately sa atin, nangungusap by reading the Bible, pero He also uses other people. The Holy Spirit speaks to us in Scripture and uses other people para turuan tayo at para i-guide tayo. So again,
hindi ko kayang i-overemphasize yung need para sa atin individually na basahin at aralin ng salita ng Diyos. You have to. Christians tayo. Pero over and above that, kailangan din nating i-recognize yung biblical teaching that our growth in the Christian life at yung understanding natin ng salita ng Diyos is a community project, hindi individual. So kasama tayo lahat as a church at kilalanin din natin ang pagkilos at pag-preserve ng Diyos sa atin in the past. Mga taong ginamit ng Diyos para i-explain sa atin ng Bible ng mas klaro. Nang sa gayon, hindi na tayo masway ng mga maling katuruan, hindi na tayo mag-doubt or mag-question sa binabasa natin sa Bible kasi naituro na siya in the past. We simply have to listen. Sige. So I guess that's it, no? Kung meron pang isa na gustong umabol, sige, we'll try to accommodate. One more question. Ang Bible study, dito nakakapagtanong, dito Yes. nakakapagano. Kaya wag natin laging isipin na nagbabasa naman ako ng Bible ko, hindi ko na kailangan ng Bible study. Well, hindi lahat ng pagbabasa mo ay laging mo naiintindihan. Mas marami din pwede dito ma-Q&A para mas maintindihan natin bawat isa. That's right. Good, napakagandang point po. So, kaya ginagawa natin ito eh. We learn the Bible together. At ako rin personally, ma-force ako na mag-isip. Mag-isip, ma-force ako mag-aral so that maging faithful ako sa pagtuturo ng Bible. At may insights din kayo minsan na naisha-share na, hindi ko nakita yung angle na yun. Nabibless ako sa naririnig ko. Any more? One last? Volunturo. Yung sa akin siguro the best thing before we read the Bible, we ask the guidance of the Holy Spirit. Kasi even ilang beses ko na nabasa, hindi ko talaga maintindihan kagad eh. Kaya lalo na devotion namin ni Gigi, may iba siyang points of view, may iba ako. So nagko-combine yun. Di ba dumarating pa sa point, nagtatanong kami para masiguro namin yung ano. Just add to the message sa Bible study natin kanina. Naisip ko lang yung traditions na until now, meron pa rin tayong nasusunod na hindi tayo aware. What kind of tradition? Like example, pumunta ka sa burol. Pag-uwi, anong ginagawa mo? Pupunta muna sa ibang... Papagpag ka. Papagpag. Is it biblical? Siyempre, hindi, di ba? Oh, we're still holding on that. We're still holding on that, that is a tradition, di ba? Sino nagturo? Mga matanda. Na Tradition of elders. na sinasabi law of Moses, the Pharisees do some alternative laws na sinusunod hanggang ngayon. Meron. So yun lang yung napansin ko doon sa just adding the tradition with the gospel. Yeah. Ayun. Good point po. So, ay, may isa pa. Ikaw? Sige. One last. What good traditions pa ba ang pwedeng i-follow? Or okay lang i-honor? Yes, nowadays. Na pwedeng ipagpatuloy. Good traditions that we can follow. Isa is, if you know yung word na liturgy, hindi yung liturgy, liturgy. Yung order of worship na ipinasa sa atin simula noong 1st century hanggang ngayon. So yung halimbawa, let me ask this question. Bakit yung worship service natin ganun ang flow ng program? Napag-isipan ba natin yun ng mabuti na mayroon siyang mensaheng nais ipahiwatig sa mga taong nasa pew or nasa seats? Yeah. Tradition of elders. Ginaya lang. Pero when you look at yung worship service ng mga ninuno natin,
mayroong purpose kung bakit ganun yung pagkakasalansan. I think nung last meeting natin, na pag-usapan natin saglit yung call to worship. So bakit dapat mauna ang call to worship? Kasi yung idea nun, Diyos ang tumatawag sa kanyang bayan para lumapit sa kanya, para sambahin siya. So usually ang flow nun is, first, God calls, and then we confess our sins. And then God speaks, and then God sends us. So may dynamic yung worship service na yung parts ng worship service, it proclaims the gospel. Diyos yung kumikilos, His people respond. Diyos yung kumikilos, His people respond. So yung ganong pagkakasalansan ng worship service is a good tradition. Wala tayong makikitang order of worship sa Bible eh. Makakita tayo ng elements na dapat gawin, kailangan mag-pray, kumanta, mag-preach. Pero yung pagkakasalansan, we don't see any order. But yung mga forefathers natin, pinag-isipan nila, ano kaya yung best na order of worship? Na sa order of worship pa lang, makikita na natin yung gospel. So yung liturgy ng church. Of course, mayroong mga liturgy na pangit, na mayroong maraming dagdag. Halimbawa, yung may mga incense, may mga kandila, huwag natin gawin yun. Mga intermission number, huwag natin gawin yun. But yung elements ng makikita natin sa Bible, i-order natin siya according doon sa pattern ng gospel. So yun yung desire ng early church noon, yung tradition nila. Every worship service, sa order ng worship, people must see the drama of the gospel. So yun yung isa. Isa lang siya. Well, madalas kasi sa sakit ng evangelicals na parang, sige, kung ano yung nakagawian, or basta may program, goods na to. So, kailangan nating isipin ng mabuti kung ito ay worship service, ang pagbisita ng Diyos sa kanyang bayan, papaano natin ito gagawin in such a way na marereflect yung kanyang holiness at yung kanyang pagliligtas sa atin. So, that's a challenge for our church. Another siguro, yung church government. Bakit maraming churches na parang kung ano yung nakagawian natin, yun na lang gawin natin. Para ng business model yung church. So, we look at the Bible, and let's look at tradition. Paano nila in-order yung church as they reflected on the Bible. So yun, eldership ng church. Sige. Last na. Sorry. Last. Expository question. Ang ganun. Na all the scriptures nasa loob ng scriptures are spiritually inspired. Although people from different generation were inspired by the Spirit to write them. That's why that is the basis of our faith. Is the Nicene Creed, the Apostles' Creed, inspired also by the Spirit? That these people that summarize everything about the Bible and put it into writing, is it inspired? Or is it through yung head knowledge nila that they summarize for us so that ito yung faith na nakagisnan natin, even the traditions. For example, the Jews believe in the Torah. And there is also the Talmud. The Torah is the inspired writings of Moses. And the Talmud is the 77 elders that translate or interpreted what the Torah says. But sa panahon ni Jesus, what Jesus was referring to the laws is actually the Talmud that yun ininterpret ng mga elders based on what they did from the Torah. Ngayon, ang nangyari ngayon, the Torah inspired by the Spirit. And let me just, na the Torah could have been the good faith of the elders translating the Talmud. It's not, pagkaintindi ko, it's not inspired by the Spirit. Yeah. Now, if it is true also that the creeds, the Apostles' Creeds and would have been also the same. Although in good faith naman ginawa, but it was translated or summarized for that matter. Are we stipulating na susundan natin because it's spiritually inspired?
it also, we have to revert back to the scriptures because it's spiritually inspired. But the creed itself, parang yun yung the cause of siguro speculation or ano. Sige. So, question, is the Nicene Creed inspired? Hindi. All interpretations of the Bible are uninspired. When we interpret the Bible, kapag sinamarize natin ang Bible, it's not inspired. But hindi dahil uninspired siya, hindi na siya katotohanan. Example, many evangelicals reject the creeds kasi hindi daw siya inspired. But they receive the message of the pastor. Anong pinagkaiba ng dalawang words na yun? When I preach here, hindi naman inspired ang words ko eh. Ibig sabihin ba, the congregation should not listen? Wag, Bible lang pakikinggan namin. If faithful ang aking pangangaral ng salita ng Diyos, you should take my word as truth. No? Kung extreme yung view natin na dapat yung mga inspired lang ang pakikinggan natin, every worship service, dapat Bible reading lang ang gawin natin. If we go to that extreme. Pero we recognize that, yes, preachers, pastors, creeds, confessions, catechisms are not inspired. Wala sila sa level ng Bible. However, if they faithfully interpret and summarize the Bible, then mayroon siyang lesser authority because they proclaim the truth. So wag tayong mahulog doon sa error ng Roman Catholics na nilagay nila na parehas. Kasi for them, same ang inspiration ng Bible, ng Pope, ng creeds, pantay-pantay. But for us evangelicals, we don't do that. We recognize the Bible alone as the next week topic natin, 2 weeks from now, inspiration of Scripture. Bible lamang ang kinasihan, Spirit breathed out. Ang creeds, confessions, and other teachings, they are uninspired, but they can be true and authoritative if faithful sila na representation ng biblical teaching. So for example, the Talmud, hindi lahat doon faithful na katuruan ng Bible kasi mayroon silang mga dagdag. For example, may mga other rabbis na nagtuturo na si Jesus daw ngayon, in their explanation of the Old Testament, si Jesus daw ngayon ay nagsasuffer sa kumukulong poop. That's their official teaching. And that's not inspired. And that's wrong. So, we can receive uninspired things as long as consistent siya sa Bible. But again, hindi sila kapantay ng Bible. That's the reason why I really cherish every time there is Bible expositions, Bible study, that we base lahat ng tinuturo sa Bible, isa-isa natin inaalam so that we could test everything. So, for example, we have a lot of pastors, different pastors, di ba, on the pulpit. And we are trying intensely to listen at saka binabangga namin sa scriptures. It's not to say naman hindi tayo dapat makinig, but it's also pinapakinggan natin lahat so that we can test. Kung alam natin what is spiritually inspired. I think that it's siguro about the, sorry, medyo. Thank you. Sige, sorry but we don't have time. So kung mayroon pa po kayong mga questions, please feel free na i-message ako or tawagan ako or we could set time para